Sabi ng kapatid mo, syempre napanood ng kapatid mo na nandito kami, na nagtabong sa duha ni nanay. Hindi nagpunta rito. Malayo ba siya? Magandang umaga po sa ating lahat. At ito po ako sa likuran ni Oliver. Wala po siyang kamalay-malay na sinusundan ko po siya dahil may isa akong content before about kay Kuya Umbot, no? Na may nag-content sa kanya sa Facebook na may nakakilala sa kanya habang siya ay nanunood doon sa nagpapalitada ng pader. And that place is kumbaga nasa kapatagan. I mean, maayos yung daan, maayos yung bahay. Wala siya sa gubat, for sure. No, so that time, nagtataka ako paano siya napunta. Now, in this content ni Daddy Frankie, nasagot po yung tanong ko na yun. And although may mga mas maliwanag, no, na kwento doon sa talagang hirap ng buhay nila, kumbaga may kalinawan yung ibang bagay na kahit paano, mayroon din pala siyang mga kamag-anak na pwedeng takbuhan. No? Yun nga lang, mas pinili niya na maging independent. No? Hindi siya umaasa. And actually, dito sa isi-share kong content sa inyo, dito rin nabanggit na mayroon pala siyang kapatid, no, na nasa abroad pa. Yun nga lang, 2 dekada na kasi 20-year plus na raw na hindi sila nakikita. So, ang tagal na. So, yan po yung lalamanin ng content ko na to. Napagyan natin ng sarili natin opinion at reaction. At the same time, yung update kay Kuya Oliver. Na kahit papano, nandiyaran si si Nanay Susana na siyang nagbibigay ng update sa atin sa kung ano yung nangyayari kay Kuya Oliver habang wala si Daddy Frank. So ito po yung dalawang content na lalamanin ng video ko na to. At kung bago pa lang papulo kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. At lagi po kayong mag-fact check para hindi po pagsabihang fake news. Okay? So simulan nga po natin dito, no, sa video ni Daddy Frankie na kung saan no, naging malinaw ito para sa akin na may iba pa pala, no, na pwedeng tuluyan sila Kuya Umbot, no? At yun ay sa mga pamangkin o sa mga kamag-anak niya, no? Na pansamantala doon sila nanirahan. Kasi even si Daddy Frankie nung umpisa nalito. Kasi nga ang buong akala ni Daddy Frankie nandun lang siya sa gubat nakatira. No, so yung pala meron din silang bahay, no, dito sa medyo maayos, no, kumbaga may mga malalapit na kapitbahay kasi doon sa tinitirahan nila, kung saan natin sila unang nakita, napaka-isolated, di ba? So ang buong akala natin, doon sila nakatira. Yung pala, meron din silang sariling bahay sa lugar na kung nasaan sila ngayon. So allow me to play portion of the video ni Daddy Frankie for us to understand kung ano po yung ibig kong sabihin. Okay? Ano? Nabuksan na pala. Akala ko dito papasok. Pusang gala. Ay, nandiyan pala si nanay nandiyan ka pala, nay. Ano? Okay, so if napanood nyo na po yung video na to, yung unang kung saan nakita si Kuya Umbot, yun po ay bahay ng tiyahin niya. Doon siya nakitulog. Maybe, siguro sa pagod, no, doon na siya inabutan ng tulog. Pero yung bahay na yan ngayon ay bahay talaga nila. Natihamak na mas maayos i-compare sa nandoon sila sa nasa gubat. So, ito po yung paliwanag naman ni Umbot na inintindi ni Daddy Frankie. So, intindihin din natin kung ano yung ibig niya sabihin. Ginagawa siya sa to. Tulog siguro tulog. Natulog ka na Para. Natulog ka na Pwede ba kami pumasok? So wala na talaga yung nanay ni Umbot. Totally para ng bata. Siya na yung nag-uutos, siya yung nasusunod, siya na yung talagang lahat-lahat. No? Siya ngayon yung lumalabas na tatay. Yung nanay niya na ngayon yung lumalabas na anak.
Susunod mo. Pasok. Pasok. Sabi ba? Oo. Ikaw. Oo. 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 Ayun. Dito na kayo lilipat. Matagal nyo ng bahay to? Paano yung manok nyo doon? Aturan na ako dito, aturan ako dito. Pupuntahan daw niya pag pinapakain. Pero kainit man, bakit dito kainit kayo? Init daw masyado, hindi siya makarating doon. So, yan yung bahay pala nila talaga. So, may bahay talaga sila doon sa area na medyo, kumbaga matao or medyo mas maayos, no? Na hindi katulad nung nakita natin before. So, doon lang sila kapag siya ay nagtatrabaho. Like, nangunguha ng rubber na dagta, no? Then, pag nagpapastol ng kalabaw, ng mga hayop nila, nanduroon. So, yung reason niya, kapag nanduroon sila, so nagtatrabaho siya. And, kailangan niyang dalhin yung nanay niya kasi nga wala namang mag-aalaga at ayaw niya namang iasa sa iba, although mayroon siya mga kamag-anakan dyan. No? Kasi, kaya napunta dyan sila Daddy Frankie dahil may nakapagsabi nga na nandiyaraan sila umbot ngayon. Simula nang siya ay mabigyan ng medyo malaki-laking pera, di ba? Nung kinuwenta natin, nasa halos 30,000 yung hawak niyang pera plus yung mga groceries. Ako, pinag-aalala ko nga noon ay baka nga kasi kainin, di ba? May mga itik, manok, pusa, di ba? May aso na nanduroon. So, ang iniisip ko, baka makain ng makain, mga hayop. Kasi walang properly lalagyanan eh. So, yung pala, mayroon silang bahay dito. Pumupunta lang siya doon kapag kailangan niya pakainin yung kanyang mga alaga. No? Pero sa ngayon daw, baga mainit, so wala siyang balak pumunta. So, maaaring around there din naman kasi, di ba, narinig din naman natin, may mga tao rin doon, may mga kamag-anakan din siya, kaya lang malayo sa lugar nila. Kasi ako ngayon, yung iniisip ko, paano yung mga hayop nila, like yung mga aso, di ba? So, may magpapakain. But, kasi may nakita tayong mga tuta doon before, di ba? So, sino yung mag-aalaga? Wrong. Now, kasi ngayon, medyo magtatagal ata siya dyan dahil yung kalabaw, no, na pinakapaan niya ay manganganak na. And, I think he will stay there for almost simula ata dyan, no, nung time na binilagyan hanggang December dahil manganganak na yung kalabaw niya. So, wala siyang mode of transportation. And it's so good dahil meron siyang pera, no, na magagastos niya for now. Okay, so yun yung mga naging concern ni Daddy Frankie nung nalaman niya na siya ay diyan titira. At actually, mas maayos itong bahay na to i-compare doon sa nakita natin una, no? So, let's see kung nandito yung mga gamit. Sabagay, para sa akin, no, mas masaya ako na nandito ka. Kasi mas maayos yung lutuan ninyo. Oo, kasi dito, di ba? Kasi nga naman, yung mga una nating nakita, doon lagi, binablog. Even yung kay Butete, no, doon natin nakikita na binablog. So, yung pala, kaya siya nanduroon dahil nagtatrabaho siya. No? And, maaring ano na rin, no? Alam na rin ni Butete yung totoong sitwasyon niya. Kaya lang, kung baga kasi most of the time na ini-spend niya ay nanduroon sa bukid. Di ba? Kasi naghahanap buhay siya. Kailangan niya maghanap buhay. No? So, if ever na ngayon ay pumesto naman siya o dyan sila muna manirahan, di ba? Parang pahinga niya na rin yun. And at the same time kasi nga, yung kalabaw niya, no? Manganganak na. And ayaw niyang may stress na up to the point na manganganak ng kalabaw, gagamitin niya pa. Diba? So, syempre, kung yung tao nga nangangailangan ng pahinga kapag malapit na yung panganganak, mga hayop, ganun din. So, para sa akin din, okay lang. No? Kumbaga, pinakapahinga niya yan. Pinakapahinga ni Ombud yung pansamantalang dyan manirahan. Pero, pupunta-punta pa rin naman daw siya, di ba? So, maaaring ihatid siya ng mga single na motor o sila ng nanay niya. Pwede naman eh. Diba? Kasi maaaring ganun na yung ginagawa niya before. And lalo na ngayon. Diba? Na kahit pa paano, nagkakaroon na siya ng hatak sa tao. Nakikilala na siya. So, yung ihatid siya doon for the meantime, dahil wala yung kalabaw, pwede nilang gawin. And even Butete.
no? He can do that. Naihatid si Ombok doon sa kung saan siya nagtatrabaho, doon sa bahay niya sa Bukid. No? Kaya lang, iniisip ko lang, yung mga grocery na binigyan natin bigas, asan itong yung mga bugas? Asa magbutang niyo? Yung binigay namin sa inyo, ay, di, dahil ito sa pitas, sa lata. Binigay ito sa lata. Oh, yung mga dilata, nandito, para may pagkain kayo. Di, sana pahiga si nanay dito. Pwede makita? Ayan, titingnan nila. Ayan, oh, nandyan yung mga grocery nila mga kababayan. Andun yun yung sombrero binigay natin. Okay. Ha? Ay, buksan din bintana. So, di mahamak na mas maayos nga, no? Itong lugar niya, kumpara mo na nakita natin yung sa bukid. So, it's good to know, no? And napagawa tong bahay na to through his effort din. No, nagbenta ata daw siya ng kalabaw, yung anak siguro, and pinagawa niya itong bahay niya na yan. Nakakatuwa lang na despite his situation, talagang kumikilo siya. Sabihin na natin, no, na talagang maaaring nung time na siya ay binablog na rin ni Butete, no? Nakakatawag na rin ang pansin ito. Hindi nga lang naging viral katulad ng nangyari ngayon kay Daddy Frankie. Dahil we all know, Daddy Frankie is really known, no, for being a charity vlogger at marami talaga siyang followers. No? So, kumbaga nakakatikim na rin to ng tulong coming from Butete, but not as much as what he is receiving right now. No? So, kaya talagang struggle pa rin siya. Although, kumbaga, kahit pa paano, natulungan na siya dati ni Butete, iba yung tulong na na-receive niya ngayon. Like this one, di ba? Sa nangyaring yan, no? Mga anak yung kalabaw niya. Di ba? Nakita na natin kung paano naging paa niya yung kalabaw niya. So, malaking bagay yon. Sa katulad niya ngayon na kailangan magpahinga ng kalabaw niya. So, yung pera at saka yung mga groceries na meron siya at yung ibibigay pa ni Daddy Frankie ngayon, napakalaking bagay yun para pansamantala siyang magpahinga. No? Na hindi siya masyadong mapapagod. Kumbaga, pumunta man siya sa bukid para lang tingnan yung mga alaga niya ron. Not necessary na pumunta siya kung saan-saan na kailangan niya talagang tumawid-tawid sa mga maliliit na mga kanal-kanal. Diba? Nakita naman natin before yung mga dinaanan niya So, it's good to know na ako kahit pa paano, parang medyo naging at least ako na meron siya magandang tirahan. Meron siyang pwedeng talagang safe siya. No? Kasi yung perang hawak niya, malaki yun. Tapos isolated yung lugar na ano. So, it's good to know na meron siyang mga kamag-anakan. Ngayon, tumitingin sa kanya. And for sure, noon pa yan, no? Maaaring nakaagapay na yung mga yan. Kaya nga alam nila no? Na kung saan pupunta si Daddy Frankie at sinabihan nila na So, kumbaga aware sila sa nangyayari kay Ombok. No, siguro hindi lang talaga sila nagpapakita. Shy type. Pero ang suma total nito is, kumbaga, yung nakita natin kalunos-lunos na itsura ni Ombok, hindi naman pala talaga gano'n. No? Ano pa rin talaga, kumbaga, bago pa rin sa atin because of his situation. Di ba, mantakan mo, talagang dinatrag niya yung katawan niya. Di ba? Pero nakita natin doon na talagang is trying his best para sa kanila ng mga magulang, ng nanay. But, ito yung nakakagulat. Meron pala siyang kapatid, no? Na, I don't know, hindi natin alam kung ano yung buong istorya, pero according to him, nakalimutan na sila or parang binaliwala na sila. Sabi ng kapatid mo, siyempre napanood ng kapatid mo na nandito kami, na nagtabong sa duha ni nanay. Hindi nagpunta rito. Malayo ba siya? Sana punta rin siya dito para matabangan ko. Saan ba siya? Sinamang to sa gawas. Abroad. Sa gawas. Abroad? Saan? Anong bansa? Nagulat si Daddy Frankie, no? Nung marinig niya nga, bro. No? Hindi natin alam lahat yun. Ako, nung unang narinig ko to, nagulat din ako ba?
meron pala siyang kapatid na nasa abroad, bakit nasa ganyan siya kalunos? Hindi naman kalunos-lunos, no? Bakit parang very challenging yung buhay na pinagdadaanan niya. At nasa kanya pa yung kapatid, yung nanay niya. Kahit ako nagulat ako nung nalaman ko naka-abroad. Kahit na sabihin pa natin hindi ganun ka, sabihin na ng domestic helper, no, yung kapatid niya. Pero kahit pa paano siguro, maaabot-abutan pa rin naman siya, no? Kung talagang may communication sila. Kasi dito lumalabas parang talagang solo si Ombot sa pagtataguyod sa nanay niya. Kung saan ko na, yung di sa kanya, kaya ako sa balot. Hindi siya, nasa abroad siya, hindi man lang siya nagpadala sa inyo. Bakit? Paula, ko po ngayon, mga po. Naiya, maulaw ka mangayo sa imong kapatid. Sa imong kapatid, babae, lalaki, babae. Babae. Pilay iyan. Ato, ang iya asawa, saan? Yaman sa Davao, ang trabaho. Nasa Davao. Haman ang iyang palay. Kaya sa Bladri, Wala siya palay. Haman, lagi. sura, Saan? sa Davao. Sa Davao ra. Pila ka tuwing dili magpunta dito. Ruben. Hindi niya namin sinanay. Hindi niya kayo love. So dyan, no, sa mga information na yan na nakuha ni Daddy Frankie, na inabot natin. Bakit Diyan sa mga information na nabanggit ni Daddy Frankie sa mga sagot ng Ombot, no, mapapansin natin na mayroon silang siguro miscommunication ng kapatid. We don't know yet the whole story ng kapatid, no? Kasi kwento ni Ombot yan eh. Hindi natin alam kung ano yung kwento ng kapatid. Pero pag pinanood niyo yung buong video na yan, it seems na may nakakausap si Ombot ng mga pinsan. Hindi nga lang makapag-usap ng maayos. And it was not given the details, no? Walang details na ikwento dito. Basta ang nasabi lang, almost 20 years at hindi man lang sinilip sila ng nanay niya. No, na baka nga daw papasyalan na lang sila dyan kapag patay na yung nanay niya. So, dito sa Revelationist na to, medyo magtataka tayo ngayon. Ako nagtataka ako, why? Diba? Sa sitwasyon ni Ombot at ng nanay niya, bakit hindi man lang nagawa ng kapatid na siya isilipin? Hindi natin sinisisi. Ako, I'm not blaming the siblings, the kapatid here yet. No? Kasi hindi naman natin alam kung ano pa yung kwento eh. Diba? Narinig lang natin kay Ombot, kay Daddy Frankie, na pag-usapan nila, at yun yung mga nabanggit ni Ombot. No? Nahihiya siyang humingi ng tulong, pero hindi na kailangan humingi ng tulong ni Ombot eh. No? Kung talagang they are in good terms sa kapatid niya. Diba? Nagme-message daw siya, walang reply. Same thing with doon sa mga kapinsanan. No, pag tinatawagan, hindi maganda yung reception. So, medyo intriguing kung ano yung nangyari sa kanila ng kapatid niya. But, ang isa sa naging kumbaga, lesson lang natin dito is hindi bumigay si Ombot. No? Kumbaga, he faced the harsh life na meron siya. No? Para sa akin, medyo mabigat talaga yung challenge na binigay sa kanya sa sitwasyon niya ngayon. Now, knowing na meron siyang kapatid na pwede sanang umalalay, wala pala. No? So, I hope, no, mapanood ng kapatid to, kung nasaan man siya, makarating yung video na yan, para marinig naman natin yung side niya. No? Para naman marinig, hindi to blame her. No? Kasi hindi natin alam kung ano yung istorya. Okay? Pero, yung makitang ganito yung sitwasyon ni Ombot, imposibleng walang kapatid or kadugo mo na tatalikod or kakalimutan kayo sa ganyang sitwasyon, especially nanay niyo yun, no, nasa ganyang sitwasyon. So I'm also now curious sa kung ano yung masasabi ng kapatid sa kinuwentong to ni Ombot. Si Ombot yung pas nakakatanda, no? And actually dalawa lang ata pala sila. Mas ganun yan pa yung sitwasyon. So, yun lang, no? Medyo interesting kung ano yung naging takbo ng buhay nito ni Ombot. And may kapatid pala siya. Okay, so dito naman tayo kay Oliver. Update kay Oliver. No? Ating sinusubaybayan sa pamamagitan ni Nanay Susana. No? May update sa kanya around 16 hours ago. No? At eto siya, wala namang parang naglalakad lang, but
allow me to share na rin, no? Para lang magkaroon tayo ng update about him. And malapit na namang umuwi si Daddy Frankie, I think, no? Kasi mayroon na siyang video na nagpapasalamat sa taga Davao. Okay, so ito nga yung caption. Sabi niya, sa haba ng panahon hindi nakalabas at di nakalagat si Oliver, yan, malayang-malaya na siya, mga ka-vlog, sabi ni Nanay Susana Ligamia Partido, no? So, play natin yung video. Less than a minute lang, 1 minute. Magandang umaga po sa ating lahat. At ito po sa likuran ni Oliver. Wala po siyang kamalay-malay na sinusundan ko po siya dahil Biruin nyo, no? From being kinakarga, no? Magkabilaan. Bitbit nila risky, ano mga kasamahan niya. Ngayon, kung maglakad, parang hindi dumaan sa ganong sitwasyon si Oliver, no? Parang kung ikukumpara mo yung ngayon niya at yung dati niya, hindi mo iisipin na makakalakad pa siya ng ganyan kabilis. Diba? Kaya yung nangyayari kay Fabian, yung isang tinulungan ni Daddy Frankie, doon sa Mindanao, makaka-recover pa yun. No? Makaka-recover pa yun, kayang-kaya pa yun. Dahil ito yung example natin si Oliver. Kailangan lang talagang matutukan. Kaya nyo naman nangyari kay Oliver nung tinutukan. Diba? Ayan yung naging sitwasyon niya. Hindi mo iisipin na kinakaladkad lang to, binibit lang to before para lang maisakay or mailipat sa ibang lugar. para po malaman kung saan po siya nagpupunta. Pero dito lang po siya naman sa malapit sa amin. Bali mga kamag-anak din lang po naman itong kanyang pinapasya lang. So, hindi pala aware si Oliver sa likod niya, si Nanay Susana. Hindi si good. No, malalaman natin kung ano na naman ang mga ginagawa ni Oliver. Maganda yung mga ganitong surprise, kita nyo. Doon sa video na nakita natin, surprise yon. Oh, hindi na hindi na edit masyado ni Nanay Susana. Nakita na siya ay bumibili ng sigarilyo. Ayan. Siyempre po, ako pinagpapasalamat kay Daddy Frankie at kay Idol Ballpoint Man dahil sa kanila, kaya siya naging mabuti na po sa ngayon. Ayan po, sa karamihan na nagtatanong kung paano na siya, ito po, okay na po siya. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, malusog po. Talagang malusog, oh. Laki ng tiyan, eh. So, no, yan, at least may update tayo uli kay Oliver. And yun lang yung sa akin, no. Hindi mo makikitaan na siya ay may trace nung nangyari sa kanya nung una siyang makita ni Daddy Frankie. Kaya talagang malaking bagay si Daddy Frankie sa naging sitwasyon ni Oliver, no. Puntakin niyo, 20 years in captivity, nakakulong, no, sa pagiging ganito. Yung almost butot balat, ba ngayon, almost walang tiyan, no? May abs ata si Oliver during that time kasi kulang sa kain. Ngayon, ab na lang, laki na ng tiyan. At kung maglakad, diba? Kaya na nitong mga habol. So, sana nga lang, no? Kung talagang magiging seryoso si Daddy Frankie na every check-up niya na lang pupuntahan si Oliver, eh mapangalagaan siya, no? Nila Nanay Yancy at ni Kuya JJ. And as of now, ang mga nagbibigay lang sa atin ng update ay si Nanay Susana, which is, for me, it's good, no? Pero meron pa rin talaga mga tao na iniisip, pinagkakakitaan si Oliver. Of course, totoo po yan, no? Ako na po mismo ang aamin para kay Nanay Susana na pinagkakakitaan talaga si Oliver by doing this, by vlogging this, no? Kasi may mga manunood. But, ganun talaga. Di ba? Wala naman siya sinasagasaan. Nandiyan pa rin naman si Daddy Frankie. Diba? Ginagawa niya naman yan. Wala naman si Daddy Frankie. Di ba? So for me, it's good. No? Kung magkapera man si Nanay Rosana sa ginagawa niyang pagbablog na yan kay Oliver, she deserve it. Di ba? She deserve it. Dahil nakakabigay siya ng update sa atin. Nakikita natin yung sitwasyon ni Oliver. Nakikita natin in raw, no? Kung ano yung ginagawa ni Oliver.
No, although there are times siguro, katulad ng pagkakita natin ng sigarilyo, maring kinat yun. No? Pero kumbaga, mayroon tayong nakikita. Si Ansing ba, may narinig ba kayo na may in-update ba siya? Mayroon ba tayong nakuhang impormasyon na si Ansing or si JJ ba ay may ginawa para kay Oliver? No? So, I hope, no, meron talaga. Hindi lang na bibidyohan. No? I hope meron din sana. No? So, malalaman natin yan sa pagbabalik ni Daddy Frankie kung ano ba talaga yung totoong sitwasyon ng ngayon. But for now, for all what we saw, no, from the last time, okay naman si Oliver. Okay, so yun lang po yung gusto kong i-share sa content ko na to at lagi po kayo mag-fact check para hindi po kayo pagsabihang fake news. Hanggang dito na lamang, maraming salamat.